Okay. Ayan, so hindi po may pagkakaila po na ang Kapaskuhan o ang Christmas, ito pong Christmas season ay isa po sa most awaited time. Tama po ba? Most awaited time, most awaited month of the year ng buong mundo. Tama po ba? Eh, inaantay nyo to, di ba? Gusto nyo to. Why? O sige, magbigay kayo ng isang dahilan bakit gustong gusto nyo ang December. May regalo, oo naman. Christmas lang daw nagkakaregalo. Yung iba may pera, ampaw. Oo, di ba? Yung iba naman, yung mga bata halos ang sumasagot. Yung mga working naman dyan, anong inaantay ninyo? Uy, kunyari, wala silang inaantay. Bonus, of course. Isa to sa inaantay natin. And actually po, ayan, magugulat na lang kayo, January pa lang, pinag-iipunan na to ng mga tao. Tama, sino po dito, January pa lang nag-iipon na kayo kasi ang hirap pag isang bagsakang December magbibigay. Tama po ba? May ilan dyan nag-iipon na, nagtatabi kasi nga most awaited time of the year. Pero hindi rin po maikakaila at may tatago na marami ang hindi alam or maraming tanong po surrounding the story or origin of Christmas. Because some of us, we just celebrated kasi nakalakihan natin na may exchange gift, may regalo. But there's mystery behind this Christmas season. Gusto niyo po bang malaman niyon? So sa ating unang gabi ng simbang gabi, of course, okay, let me share with you tonight the mysteries of Christmas. Amen. But before anything else, can we just close our eyes and let's pray. Lord, salamat po Panginoon sa unang gabi po ng aming simbang gabi. Lord, we celebrate you. We acknowledge you. Lord, gusto po naming malaman mo na nandirito kami because of you. Salamat po dahil dumating ka, Jesus. Salamat dahil naipanganak ka. Salamat dahil niligtas mo kami. And we pray tonight, Lord, that as we hear this word, mas lalo po naming maintindihan ang kagandahan ng pagkapanganak mo. Na mas maintindihan namin, mas makilala namin, bakit nga ba mayroong Christmas? Bakit ka isinilang sa mundong ito? Salamat po, O Diyos. Manguna ka, mangusap ka sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. May dalawa po tayong bagay na pag-uusapan. Ano nga po ba yung mga mysteries ng Christmas? Okay lang po ba kayo doon? Gusto niyo yon? Siguro para sa'yo ang mystery ng Christmas, bakit ang yaman-yaman ng tao pag Christmas? Ano? Hindi na lang pwedeng every month. Pwedeng pang gawing every month yung may malulutong na pera, yung mga ganyan. Pero hindi po yun ang pag-uusapan natin. Now, dalawang bagay po. What are the mysteries of Christmas? Number one, is what we call the virgin birth. Can you say it with me? Virgin birth. Amen. Alam niyo po ba that the birth of Christ is very unique, right? Because He was born of a virgin. Imagine mo yun, virgin. Ang tawag dito, ang nagsilang sa isang Jesus, sa isang tagapagligtas. Isa po sa pinaka-controversial story sa Bible ay kung paano nga ba nagdalang tao ang isang Birheng Maria. Tama po ba? Kung nakakapanood kayo minsan ng mga palabas, lalo sa KMJS, na nabuntis daw na walang karelasyon. Ha? O, di ba? Magugulat ka na lang, meron pala pa rin. So, hindi pa rin siya kakaiba po ang kapanganakan ni Jesus. Kasi po, ipinanganak siya ng isang birhen. Okay? Mga critics po, they attempt to refute the story of virgin birth in so many ways. But actually po, they fail each time. Gusto nilang labanan, gusto nilang pakita na hindi totoo ito, pero nag-fail sila. Hindi nila nasagot yung gusto nilang makita. Kaya nga po, ang pagiging birhen ni Maria nang ipagbuntis niya ang tagapagligtas ay isa pa rin sa matitibay na ebidensya ng divine origin ni Kristo. Are you here? He is divine. Okay, or yung divine origin po ng ating Panginoong Jesus. Doon mo makikita na, wow, virgin ang nag-carry ng ating Panginoong Jesus. Marami pong nag-reject sa virgin birth because it is against natural law.
Imposible. Paano mangyayari? But if God, take note of this, but if God does exist, miracles are also possible. Kung naniniwala kang totoo ang Diyos, ang mga miracles ay pwedeng mangyari. Dinedescribe lang po ng virgin birth na na ang natural law kung ano ang mga mangyayari, considering na wala namang any other supernatural factors na involved po dito. Kaya nga po, virgin birth is clearly a miracle, and so the natural laws do not apply to it. Kakaiba. Sabihin mo nga sa katabi mo, kakaiba. Miracle ito. Amen? Again, may mga nag-argue pa rin sa kwentong ito. Okay? May nag-argue rin ng mga kwento ay hindi original o hindi daw to original. Kinopya lang ng mga biblical authors sa other myth. Pero alam niyo po, this suggestion po is very interesting, but it lacks evidence. Ang daming gustong patunayan ng mundo na hindi totoo ang pagkapanganak ng Hesukristo sa isang berhen. Hindi totoo yan. Marami din pong stories ng natural conception kasi sa ancient times. Pero walang story na katulad ng virgin birth. Kakaiba. Sabihin mo ulit, kakaiba. Wala itong katulad. Hindi po ito maipaliwanag kasi po isa itong himala. Alam mo sa buhay mo, kapag hindi mo na maipaliwanag, himala. Himala na ito. Amen? Yung hindi na maipaliwanag ng dream mo, ng pangarap mo, ng sinusulat mo, paano nangyari? 1,000 lang ang sahod ko, nakapagpakain ako ng 100,000, paano yun? Himala. Are you here? Hindi na maisulat, hindi na maipaliwanag, himala. Ganon din po ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Are you here? That's why the virgin birth was already announced by God in Eden. Wala pa ang Panginoong Jesus 100 years ago na-announce na siya. Na-prophesy na siya. Sabi po sa Genesis 3 verse 15, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Alam niyo po, literally, church, it was mentioned that the woman's seed, would bruise the snake's head. So dito po, makikita niyo na base sa sinabi sa tagpo, ang seed or offspring po ay manggagaling sa babae, hindi sa lalaki. Okay po ba yun? Amen. Amen. So, kailangan nating pansinin, kung mapapansin nyo rin po, sa patriarchal culture, tulad ng ancient Israel, ang mga seed or offspring ay laging kinukonsider na galing sa mga lalaki. Kaya nga sa mga genealogies, mga ama lang ang madalas ilista. Nabasa nyo na po ba sa Matthew ba, Mark? Laging tatay ang anak ni ganito. Puro tatay ang nakalagay doon. Tama po ba? Pero dito kakaiba kay Jesus eh. Sa babae daw manggagaling yung offspring. Iprinaphisay. So by announcing this, God must be implying to the original readers the virgin birth of the Messiah. Are you here? Andyan pa po ba mga kausap ko? So more prophecies pa po about the coming of the Savior were also given in the Old Testament. Sabi po sa Isaiah 7 verse 14, Therefore the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and we will call him Emmanuel. Na tulad ng napag-usapan natin 2 weeks ago sa church. Tama po? Alam niyo po, para kay Matthew, ang ultimate fulfillment ng prophecy, ng mga prophecy na ito ay ang virgin birth. Why? Because Christ was miraculously conceived. Na ipanganak siya, ipinagbuntis siya miraculously. Therefore, He fits perfectly in the description of the awaited Emmanuel. Best fit si Jesus dito sa prophecy na to. Kaya nga po, magbabasa tayo, mas lalo nating iintindihin sa Bible. May mga ni-record po carefully ng mga writers ang nangyari para i-prove na si Jesus ay galing sa virgin birth. Gusto niyo po bang i-prove natin ngayon? O may makikipagdebate po sa atin? Ayan, meron po ba? Ayan, sige. Prove na lang, wala na lang debate, okay? Letter A po na proof. According kay Matthew, hindi pa nagsasama si Mary and Joseph nang kausapin sila ng anghel. Tama po ba?
Mababasa po natin yan sa Matthew 1 verse 18. Ganito ang nangyari, nung pinanganak si Jesus Christ, nakatakda ng magpakasal ang nanay niyang si Mary kay Joseph. Pero bago sila magsama, na lamang buntis si Mary dahil sa kapangyarihan ng Holy Spirit. So dito pa lang makikita na natin na hindi pa sila nagsasama. Hindi pa sila, wala pang sexual intercourse, wala. Are you here? Ikakasal pa lang. Amen. Are you here? So unang proof yan na virgin birth. Right? Pangalawa po, letter B. Ang actions po din ni Joseph ay nagpapakita na wala siyang kinalaman sa nangyari. Ito na, sabi sa Matthew 1 verse 19 and 25, mabuting tao si Joseph at ayaw niyang mapahiya si Mary. So binalak niyang hiwalayan si Mary ng palihim. Pero hindi siya nagkaroon ng sexual relation kay Mary bago ipanganak ang anak niyang lalaki. At si Jesus nga ang pinangalanan ni Joseph sa baby. So siya mismo, wala akong kinalaman dyan. Imagine mo, ikakasal ka, tapos buntis? Bakit? Paano? So wala siyang kinalaman, wala siyang kaalam-alam, paano ka nabuntis? Dito mismo nagpapakita na virgin birth nga talaga si Jesus Christ. And letter C, Luke recorded the reaction of Mary, proving that she was in fact virgin that time. In Luke 1 verse 29 and 34, naguluhan si Mary. Iniisip niya kung anong ibig sabihin ng mga sinabi ng anghel. Tinanong ni Mary ang anghel, paano po mangyayari ito? Wala pa po akong asawa. Paano po ako magko-conceive? Ayan, si Mary po mismo napatanong, paano ako magkakaanak kung wala pa akong asawa? And another proof po, last, letter D, Paul said that Jesus was born of a woman. In Galatians 4 verse 4, pero nung dumating na ang tamang panahon, pinadala ng Diyos ang anak niya. Pinanganak siya ng isang babae at lumaki siyang sumusunod sa Jewish law. Meron pa po bang aangal? Ay, amen. That's all the proof na virgin birth si Jesus Christ. So napaka-unusual comment nito considering po their patriarchal and background nila. So Paul po mismo must be saying or must be implying that indeed Jesus is the promised seed of the woman. Pinapatunayan ni Paul na si Jesus ang promised seed. Okay? Kaya nga po tingin kayo sa akin, Christians, actually, Christian thinkers po give numerous implications for the virgin birth. May nagsasabi po na dahil si Jesus ay walang human father, therefore, wala rin siyang sin nature na galing kay Adam. Tama po ba? Pastora, parang pinapahirapan mo kami ngayong gabi. Ang dami mong kinakalkal sa utak natin. Opo, ayan. Sabi nila, so si Jesus walang sin nature kasi wala siyang tatay eh. Okay? Alam niyo po, this idea actually remains debatable dahil wala namang passage sa Bible na nagsasabi na through sa Father lang nagpapapasa ang sin nature. Wow, sa mga lalaki lang talaga ang, kayo ang dahilan. Nanisi, hindi po, okay. Okay, through Father daw, hindi po, okay. Wala naman sa Bible yun, buti na lang, okay, wala sa Bible. Assuming po, okay, let's assume that sin nature can be passed on. Christ could still inherit it. Why? Through Mary, right? Who came from Adam as well. Are you here? So kung titignan po natin, it seems that the most valid relevance of the virgin birth is to show that Christ is indeed fully divine and fully human. Are you here? Diyos siya, totoo siyang Diyos, totoo rin siyang tao. He was with God in the beginning because He Himself is God. Are you here? Hindi lang po siya tao, nagkatawang tao, siya po mismo ang Diyos. And in the most perfect time, He chose to be enclosed in a dark, small womb of a woman. Wow, just like all of us. Imagine mo, isang Diyos na may ilalagay sa tiyan ng isang tao, may ipapanganak bilang tao. Are you here?
Grabing mystery po yun. Tama po ba? Amen? That's the first mystery na makikita po natin sa Christmas. Pangalawang misteryo. Sabihin mo pangalawa. Okay? It's what we call the incarnation. Okay, whether one believes po that Christ was born on December 25, kung naniniwala ka na sa December 25 or hindi, o basta, we cannot deny po that the birth of Christ is worth celebrating. Depende po sa inyo kasi sabi nila sa panahong malamig, nilalamig ako every February. Sa February mo i-celebrate, okay lang din. Depende sa'yo kung saan ka nilalamig. Okay ba yon? But actually po, nakasanayan na natin that every December we celebrate His birth or birthday. So naganap po naganap sa isang payapang gabi, ang isang pangyayari na hindi inaasahan ng lahat. Ano yon? Nagkatawang tao ang Diyos. Ano nangyari? The Creator became one of the creatures. The Infinite One became an infant. Oh, the Word became flesh. Imagine mo, yung binabasa mo lang, nakikita mo na. Sa mga mahilig po ditong gumawa ng libro, ayan, imagine, sinusulat mo pa lang, imagination mo pa lang, tapos biglang naging reality. Parang ganun, the Word became flesh, and we call it incarnation. Alam niyo po, incarnation made the first Christmas a unique event in history. Tanungin niyo po ako, ano nga ba ito? Ano to? According po to the New International Bible Dictionary, ang incarnation po is from the Latin nang ibig sabihin po, becoming flesh, that is becoming human. And according din po sa Zondervan Publishing House ng 1987, the doctrine po of incarnation teaches that the eternal Son of God became human, and that He did so without in any manner or degree diminishing His divine nature. Ang galing, no? Sabihin mo nga, ang galing. Kaya nga noong unang Pasko, hindi lang basta bumaba ang Diyos at nagkunwaring tao. Siya'y naging totoong tao. Yung iba kasi nagkukunwaring tao dito, plastic pala yung tao na yan. Joke lang. Yung iba po yun, goma pala siya. Hindi lang po siya kunwaring tao, totoo siyang tao. Ngunit hindi lang siya pangkaraniwang tao, na natili siyang Diyos nang siya ay maparito sa mundo. Diyos pa rin siya kahit naging tao siya. Ang galing, no? Paano yun? Yung Diyos na pinagpiprihan mo, dinadasalan mo, naging tao. Yes, this made incarnation a mystery. Mahirap unawain. Ang hirap po, no? Paano yun? Minsan nga may nagtanong sa akin, pas hindi ko po ma-explain or masabi sa mga anak ko, bakit ang dami nating Diyos? May God, may Holy Spirit, may Jesus. Sino dyan yung una nating papanalanginan? O diba, nalilito na. Kaya nga po mag-foundations class kayo. Nandun kasi yun. Mas maiintindihan nyo yun sa SOD. Bakit may Father, may Holy Spirit, may Jesus? Kanino ako unang magpipray? Kay Father? Diba? Kay Holy Spirit ba? Kay Jesus? Sino dito kapag gusto kong mapuspos? Kay Holy Spirit ba? Ayan. So ulitin ko, mag-SOD. Sabihin mo nga sa katabi mo, mag-SOD foundations class ka nang maintindihan mo. Ayan, baka kasi nalilito ka, tatlo pala ang Diyos. Ayan, hindi po, isa lang ang Diyos natin. Okay? So, tulad nga na sinabi ko, parang ang hirap unawain, pero hindi ito maitatangging totoo. And now, it's noteworthy that Christmas stories characters acknowledge the reality of the incarnation. Makikita nyo po ito. Ano tong mga to? Letter A. Tinawag ni Zechariah ang anak niya bilang prophet of the Most High God. Kilala niyo po ba ang anak ni Zechariah? Si John the Baptist, tama po ba? John? Sino?
May ibang sasagot dito, Solomon ba? Oo, hindi siya. Okay? Ang propeta, prophet of the Most High God. Sabi sa Luke 1 verse 76, anak ko, tatawagin kang prophet ng kataas-taasang Diyos dahil mauuna ka para ihanda ang dadaanan ng Panginoon. Si Zechariah mismo nagsasabi sa anak niya, anak, ikaw yung magre-ready ng dadaanan ni Jesus Christ. Ang galing, no? Okay? Si Zechariah po, the priest knew that the child of Mary was none other than God Himself, and his son John would prepare the way for him. Amen? Hindi pa na ipapanganak, pero ang prophet mismo nakita niya, yan yung Diyos. Yan ang Diyos, may ipapanganak siya. Letter B po, sa announcement ng mga angels sa shepherds, tinawag nila ang sanggol bilang Messiah, the Lord. Sabi sa Luke 2 verse 11 and 20, pinanganak ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas nyo. Siya ang Christ, ang Panginoon. Bumalik ang mga shepherds na nagpupuri sa Diyos dahil sa mga narinig at nakita nila, gaya nga ng sinabi ng anghel sa kanila. So, walang duda na pinaniwalaan ng mga pastol ang sinabi ng mga anghel, may Mesaya, may tagapagligtas. Are you here? And letter C, ayan, matatapos na tayo. Sabi mo sa katabi mo, matatapos na. Alam niyo po ba, alam din ng mga magi sarap. Hindi po. Okay. Na hindi lang pangkaraniwang tao ang pinanganak sa Bethlehem. Kaya naglakbay pa sila ng malayo para sambahin ang bata. Sabi sa Matthew 2 verse 2 to 11, nagtanong sila, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Jews? Nakita namin ang star niya sa east, kaya pumunta kami dito para sambahin siya. Pumasok sila sa bahay at nakita nila ang bata kasama ang nanay niyang si Mary. Lumuhod sila at sinamba ang bata. Pagkatapos, ibinigay nila sa kanya ang regalo nilang gold, frankincense, and myrrh. Okay, hindi na maibanggit. Okay? Imagine mo, itong mga magi na to, actually, taon ang nilakbay nila, makita lang nila si Jesus. 2 years. Kaya mapansin po ninyo, the Pharaoh, tama po ba? Yeah? The king, pinapatay niya yung mga 2 years old below. Kasi po, that year, hindi nila alam kung sino dun eh. Basta yan yung taon na naipanganak. So, lahat ng 2 years old below, pinapatay noon kasi nga, alam, may tagapagligtas. Ala, dumating na daw yung Messiah, natakot yung hari. Kaya pinapatay niya. So, imagine mo, 2 years naglakbay ang mga magi na to, makita lang nila si Jesus. Are you here? So, scholars actually generally agree that Christ retained the nature of being God when He became human. Okay? Naging tao siya, pero Diyos pa rin siya. Kaya nga po sa Philippians 2 verse 6 to 7, being in every nature God did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Alam niyo po, the original Greek writing of this passage po, na nire-reveal po nito that Christ remained in the being of God when He took on the nature of a servant or a human. Yes, siya po ay naging tao. Yes, siya ay naglingkod, pero siya pa rin ay Diyos. Kaya nga noong unang Pasko, ang Diyos ay naging kasama natin sa pinaka-special na paraan. Ano yon? He became God with us to the point that He became one of us. Amazing. Amazing. Kaya kapag may Christmas, maaalala mo that God became one of us. That God is with us. Are you here? Kaya nga po, the virgin birth and the incarnation of Jesus is a mystery. Mahirap silang unawain, intindihin, pero hindi maitatanggi po tulad ng sinabi ko sa inyo na ito ay totoo. Pero iisa lang ang maniwala. Okay? These mysteries all points out to Jesus. Lahat ng bagay na to points out to Jesus. The God who made the galaxy became a baby. The God who holds eternity entered time. Imagine mo, eternity eh.
He entered time. Biglang may oras. Actually po, walang oras sa Diyos. Pero pumasok siya sa mundong may oras. Ang Diyos na walang ni isang kailangan, He came for you. Isn't it amazing? Amazing. Kaya nga po, tatapusin ko dito. Matatapos na po ako. Sabi ni C.S. Lewis, He has entered into our darkness that we might enter into His light. That's how God wants to reach us out. That's how Jesus wants to see you or makita mo, anak, may liwanag sa mundong napakadilim. Kung yung infinite naging infant, would you consider or would you surrender also to Him? Would you waste yung ginagawang humbling act ng ating Panginoon para lang iligtas ka? Bumaba sa mundong ito, naging tao, pinanganak sa sabsaban, nagpakababa siya para lang maabot ka. Kaya nga kapatid, nasa harapan mo na ang solusyon sa iyong problema. Alam ko napakarami yung problema at pwede mong ilista lahat yan. Pero gusto kong malaman nyo, nasa harapan nyo na po ang kasagutan. Ngayon, tatanungin ko kayo, anong dapat nating gawin knowing all these things? Knowing all those miracles, knowing all those proof ng pagkapanganak po ng ating Panginoong Jesus. 3 bagay lang po. Number 1, receive our Lord Jesus who came down for us. Lord, ang ganda ng story. Napaka-amazing. So ano dapat ang respond ko? Lord, matutuwa po ba ako? Luluhod, iiyak, magse-celebrate? Anong respond ang sinasabi ng Bible na dapat nating gawin? Unang-una, gustong ipagawa ng Biblia sa atin is to receive our Lord Jesus Christ in our lives. Huwag nating gawin ang Christmas na patungkol lang sa Christmas trees, sa parties, sa exchange gifts, sa pera, sa malulutong na pera. Kasi po, Christmas is about the God who came to save us. You will not go to heaven unless you accept Christ. Yan po ang totoo. Church, that's the reality. Hindi dahil nagsisimba ka sa langit ka pupunta. Hindi dahil nagbibigay ka ng pera sa tao, mabait ka, sa langit ka pupunta. Kasi po, sa mundong ibabaw, napakarami po ang nag-water down ng gospel na okay lang yan. Basta mabait ka, gumagawa ka ng mabuti, okay yan. Hindi po. Kasi ang totoo, maliligtas ka kapag tinanggap mo si Jesus Christ sa buhay mo. Walang kwenta ang charity, walang kwenta yung ginagawang mong pagbigay sa labas kung walang Jesus Christ sa puso mo. So, hindi po sa paggawa ng mabuti ang kaligtasan, church. Hindi po sa pagiging mabait ang kaligtasan. Ang bait mo, sana kunin ka na ni Lord, diba? Minsan yan pa yung kasabihan ng mga tao, no? Okay? Hindi po. Hindi dahil mabait, mapupunta sa langit. Ang kaligtasan po ay mangyayari pag tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus sa ating mga buhay. At wala nang iba. Yun lang ang tanging paraan. Accept Jesus, receive Jesus, because what? Jesus is a gift to be received. Amen. Church, make room for Jesus in your life and in your heart. Are you here? Pangalawang kailangan nyo pong nating gawin. Renew your faith. Yes, una, you receive our Lord Jesus Christ. Pangalawa, renew your faith this Christmas. Kung may mga ilan po sa inyo rito, lumayo sa Diyos. Kung may mga ilan po sa inyo, nag-walk out ka sa Diyos. Kung may mga ilan dito nagsasabi, babalik ako kapag convenient na. Babalik ako kung maayos na ang lahat. Gusto kong pong sabihin sa inyo, no. Can you say it with sige, sa sarili mo na lang, no. Kasi aayos ang lahat kay Lord. Hindi kapag umalis ka kay Lord, aayos. Di ba? Karaniwang ganyan eh. Aalis po muna ako. Aayusin ko ang sarili ko. Hindi mo maaayos ang sarili mo kasi si Lord ang aayos ng buhay mo.
Ang gagawin mo lang, i-renew mo yung pananampalataya mo. Sana po ang prayer natin this Christmas, kailangan ang pinakamataas at dapat ang pinakamataas na pangarap mo sa buhay ay yung ikaw at ang buong pamilya mo ay maglilingkod sa Diyos. Amen? Yan yung pinakamataas mong pangarap. Kasi po sa mundo, ang pangarap nila, maging milyonaryo. Are you here? Magkaroon ng bagay na ganito, sasakyan, bahay, makapunta sa ibang bansa. Actually po, lahat po yan ay hahabol sa atin if we will seek Him first. Magugulat ka na lang, ayaw mong mga ibang bansa, na-book ka na ng ticket. Ay, lilipat ka na. O, diba? Magugulat ka na lang, hindi mo iniisip pero binibigay sa'yo ni Lord. Magugulat ka na lang, hindi mo pinupush, hindi ka masyadong nag-exert ng effort na maghanap ng dawan mo. Magugulat ka, busy ka sa pagsaserve kay Lord, then dumating siya. Kasi po, kapag inirenew natin yung pananampalataya natin kay Lord, yung mga bagay na pinipilit mo noon, si Lord na mismo magbibigay sa'yo. Hindi ka niya papahirapan or hindi ka mahihirapan habang ginagawa mo yung gusto ng Panginoon. Tanong ko po sa inyo, sino dito naniniwala na pagpapalain tayo ng Diyos? Church, simple lang. Balik ka kay Lord. Renew your commitment. Renew your faith. Gawin mo to ngayong Christmas. Amen? At last, dapat natin gawin as I end. Restore relationships. Church, don't just receive Jesus. Don't just renew your faith. This gauge po is this. The gauge is this. Okay, you will be willing. Ang tanong po, are you willing to restore your relationship? Sa tao, sa Diyos. If ang Diyos nag-humble down para i-pursue tayo, kahit na siya ang tama, bakit hindi mo gawin ang parehong ito sa iba? Kasi po, grace is a gift. You cannot earn it. You cannot buy it. But what you do with that grace, how you demonstrate the same to others, that becomes your gift back to Him. Hindi mo naman deserve mapatawad, pinatawad ka. Hindi mo deserve ang tanggapin, pero tinanggap ka. Sana ibigay rin natin ito sa ibang tao na nangangailangan. Ang grace po ng Diyos ay regalo. Pero kung ano yung gagawin mo dun sa grace, kung papaano mo ito i-demonstrate, yung same grace na yun sa iba ay magiging regalo mo pabalik sa Kanya. Wala pong inihingi ang Diyos sa atin, pero ipasa mo anak yung grasya. Ipasa mo ang grasya kasi sa totoo lang, yung grace ang makakapagligtas sa tao. Grace ang makakapagbalik sa tao papunta sa Panginoon. Kaya nga po, hindi pwedeng pinatawad ka ng Diyos tapos hindi ka magpapatawad ng iba. Hindi pwedeng nagre-release ang Diyos ng grace sa'yo pero hindi ka nagre-release ng grace sa iba. Church, hindi po pwedeng nag-humble down ang Diyos sa'yo tapos hindi ka nag-humble down sa iba. Pataasan ng pride to. Kahit mag-2026, hindi kita kakausapin. Ayan na. Are you here? Pas, hindi po. Inaantay ko sila na lumapit. Kasi sila ang nakagawa ng mali. No. Because this Christmas season, dapat mauna ka. Parang ayaw. Ayaw ko yung una. Kapag blessing, gusto mo mauna ka. Pero pag patawaran, gusto mo nahuhuli ka. Church, mauna ka. Sabihin mo sa katabi mo, mauna ka. Are you here? Restore your relationship with your parents. If some of you here, nagkaroon kayo ng alitan, meron kasama ng loob sa magulang mo, unahan mo na. Regaluhan mo na yung nanay mo ng pera kasi basta may pera, happy, diba? Kayo din naman, diba? Basta may pera, pera. Okay, pinapasaya ko lang kayo. But then, restore your relationship with your spouse. Amen. Kung may sama ka ng loob na kinikim-kim 20 years ago sa asawa mo, grabe naman 20 years ago. Amen. Restore sa anak, sa kaibigan, baka pati rin sa church mate. Yung
pag nakikita mo siya, parang yung walang space, pero parang 100 miles away kayo sa isa't isa, na hindi magtitigan man lang, hindi man lang mag-hi. Restore your relationship with your disciples. Nasaktan ka, nasaktan mo siya, restore. Amen. Grabe, ang saya mag-Christmas kasi dito may restoration, merong renewing of faith, meron dito pagbabalik sa Panginoong Jesus. Sino gustong gawin niya to this Christmas? Are you excited? Ano yung tatlong bagay na dapat nating gawin ngayong Christmas? Receive our Lord Jesus who came down for us. Number 2. And number 3. Sa oras na to, we will pray. Amen. Mananalangin po tayo. Sa mga first-timers po natin, sa mga new friends natin, if you think so, I want to accept Jesus Christ in my life. This is the time. Tatanggapin mo si Jesus Christ, hindi ang isang reliyon. If ikaw naman yung tao na lumayo sa Panginoon, sa gabing ito, mare-restore, mare-renew yung pananampalataya mo sa Panginoon. And if some of you here naman dito ay merong nagkaroon na ng lamat ang relasyon, i-restore ito ng Panginoon. Sa oras na to, I invite you to stand up. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, alam mo po ang sitwasyon ng bawat isa. Alam mo, Panginoon, kung gaano kami lumayo, na-stumble. Alam mo, Panginoon, kung kanino nasira or ano-ano yung mga relasyon na nasira sa buhay namin. This time, Lord, we want to renew our faith. We want to restore relationship with you again. This time, I'll give you a minute to pray to God. Isipin mo, kung ikaw man yung tao ng asking for salvation or praying, Lord, I want to accept you. This time, kausapin mo si Lord, Lord, gusto ko itang tanggapin sa buhay ko. At kung ikaw naman yung tao na nawala yung pananampalataya mo, lumayo ka sa Panginoon, come on, sabihin mo kay Lord, Lord, babalik na ako. Lord, bumabalik ako sa iyo. Lord, babalik ako sa iyo, Ama. At pangatlo, kung ikaw naman yung maraming or may mga relasyon na nasira, pwedeng sa Panginoong Diyos, sa magulang, sa asawa, sa anak, at kung kanino man, can you just pray to God, Lord? Pwede mong sabihin yung mismong pangalan ng taong yun. Lord, i-restore mo po ang relasyon ko sa asawa ko. Lord, gusto ko pong i-restore ang relasyon ko sa magulang ko, kay mama, kay papa. Come on. 30 seconds. 30 seconds. Come on, talk to God. Talk to God. God is listening. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 10 seconds. Thank you, God. Lord, you are here. Lord, you are here. Lord, may inaayos ka. Lord, may ibinabalik ka. Thank you, Jesus. I just want to pray for you. Lord, salamat po, Panginoon. Lord, I pray for all our new friends today. Lord, salamat po, Lord, magpakilala ka sa kanila. Thank you, Lord, for the miracle of salvation. Lord, hindi po aksidente na nandirito sila ngayon kasi alam ko, itinakda mo to na makilala ka nila. Itinakda mo to na marinig nila ang iyong salita. Lord, salamat po, Panginoon, sa bawat isa na lumalaban, inilalaban ang kanilang pananampalataya. Lord, yes, we admit that we fail. Many times we fail. Pero Lord, humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa mga panahon na kami po ay tumakbo, tinalikod.